At eto na nga ni. So, sabi ko nga, ito ay kaganapan noong December 22, 2025. So, alas 9 yung aking schedule. Pero 9:20 na yata nito ay hindi pa dumadating yung doktor na magbubunot ng ngipin. Pero okay lang kasi maya-maya naman ay dumating na siya at ang bilis lang naman talaga ng pangyayari. So, ayan, while waiting, ito naman si Mr. ay kasama ko nga, diba? Sa video-video muna ang inyong ate dyan kasi nga tayo ay pilingerang vlogger. So, sa mga gusto makapanood ng mga vlog ko about sa mga kabuhay-buhayan ko, ay visit nyo lang ang aking YouTube channel na Mami Jandara YT channel. So, nandun ang lahat ng kaganapan ng aking buhay. So, ayan hindi na magayong ngipin ko dyan mga ka-idol. At kaso nga lang pag pinindot mo siya, medyo masakit pa rin talaga. Pero sabi ko sa palaran na, kailangan ko na talagang ipabunot tong peste ng ngipin na to kasi nga, every time na maiikain ko siya, ay medyo sumasakit. Kaya nga, hindi talaga ako niyan ngumunguya. Hindi ko talaga ikinakain. Kaya nga nangyari, itong kabila naman, nangipin ko, yung sumakit. So, ayan na. Maya-maya lang ay tinawag na ako. O, ayan, diba? Ang mahal-mahal ng putrags na yan. So, syempre, kailangan dito sa pinagpabunutan ko, every time na bubunutan ka ay maglalagay ka ng ganito sa iyong paa. Para nga naman yung alikabok ay hindi mo madadala doon sa mismong operating room. So, ayan. Medyo nakakakaba rin talaga naman magpabunot. So, parang third time ko na to. Ikatlo. So, yung unang pabunot ko ay sa bagang ko ay dito pa sa may lilian, sa may maliit na kapilya dyan. And then yung second nga is dito rin. At eto na nga, sa wakas nabunutan na ako pero hype. Talagang ang sakit pala nga kapag nagpabunot ka na masakit pa yung ngipin mo. Alam mo yun, yung hindi pa siya totally healed. At eto na nga, after ko magpabunot ng ngipin ay pumunta pa kami dito sa sa center ng PAMI Laguna kasi nga meron pa akong isa pang iniintindi sa aking pangangatawan. So, ang kausap ko dyan is si Nurse Lisette. So, ayun. Kung ano yung ipinunta ko dyan, ay malalaman nyo na lang. Kung gusto nyong malaman, ay panoorin nyo sa aking YT channel, Mami Jandara YouTube channel. So, yung ibang kaganapan kasi sa aking mga buhay, life, ay doon ko na iginugugol. At mas marami na kasi yung nakasubscribe sa akin doon, unlike dito sa Facebook na ito nga yung kapag ka ako'y nag-edit lang para may ipang post lang din ako sa aking YT channel. So, ayan na. At eto na nga, while nag-iintay kasi nga merong result na kailangang ipa-xerox at ipina-xerox nga ng aking mister. So, sa mga magpapabunot dyan at nagtatanong kung pwedeng magpabunot kapag sumasakit ang inyong ngipin, ay pwede naman. O, ayan naman yung bilbil ko. O, diba? Kung saan napupunta yung camera, chan ko yan, bilbil ko yan. Kasi nga, diba, tinatakpan ko yung ngipin ko sa dahil. Kasi alam niyo yung kapag ka nakahanginan siya, ang sakit, yung ganyan. O, ayan na. Sasabihin ko sa inyo, kapag kayo magpapabunot ng inyong ngipin, huwag kayo magpapabunot ng masakit o maga ang inyong ngipin. Kasi nga talaga pong hindi pala tatabla ng anesthesia. Alam niyo yun, nandun ako sa operating room. So, tinurukan ako. So, 4 na turok yun, kabilat kanan. And then, nung naturukan na ng anesthesia, tinuktok yung ngipin ko. Hindi na siya masakit. Pero, nung iniangat na yung ngipin ko dun sa bagang ko, ay biglang sabi ko, aray, napaganan ako. Alam mo yung naramdaman ko siya. Tapos sabi nung doktor, kung masakit daw. Sabi ko, hindi. Tapos nung pangalawang angat na kasi talaga niya,
ay dun ko naramdaman na talagang ang sakit. Alam mo yun, yung masakit talaga siya. Hindi ko ma-explain pero talagang nanunuot yung sakit. And then pagkatapos ng pangalawang bunot na yun, nataranta yung doktor. Ang ginawa ng doktor, kinuha ka agad yung plies. So plies na yung ginamit niya para mahugot niya agad. So alam mo yun, yung madalian na isang sakit na lang yung iniisip naming dalawa. And then pagkatapos niyang ma-plies, matanggal yung ngipin ko, ay talaga namang hindi ako makatayo kaagad. And then pagtayo ko dun sa sa upuan ko, nagpretend lang ako na okay lang ako kasi nga 'di ba nakita ko na ang daming nakapila dun sa labas. So syempre kapag pinakita ko sa kanila na nasasaktan ako, baka panghinaan din sila ng loob or matakot din sila pero ang totoo ang sakit. As in paglabas namin dito sa pabunutan ng ngipin, umupo muna ako saglit or matagal. Mga halos 30 minutes akong nakaupo dun sa may karinderya sa kahanay nito. Diba? Itong dentist, tas yung bakery, tas may karinderya dun. Umupo muna kami dun. Almost 30 minutes akong nakaupo kasi talagang hindi ako makaget over. Alam mo yung nagsisink in pa rin yung masakit sa ngipin ko na binunutan. Pero ang parang ninervyos pa ako noon kasi nga, ang sakit talaga, promise. At, ayun na nga, pagka-uwi namin ng bahay, ay, pagkagaling namin doon, nagpunta pa nga kami ng center dito sa Pami Laguna kasi nga may kinuha kaming result. So, ayan ha, lesson learned, huwag magpapabunot kapag masakit ang ngipin kung hindi mo kaya yung magiging sakit. Kasi as in talagang angat yung puwet mo doon sa pinagkakaupuan mo. Ayan. Talaga namang ang kapit ko dun sa bangkuan ng dentist ay talaga namang parang gusto ko nang baklasin kasi ang sakit talaga. O, ayan. Nagpunta ako dyan sa center ng PAMI. So, ayan na guys. Thank you for watching at sana'y makapanood kayo ng aking mga vlog-vlogan. At welcome kayo sa aking YT channel. So, sa mga gusto at na updated sa aking buhay, so, welcome sa aking UYT channel, ang Mami Jandara YouTube channel. So, search nyo lang ako at makikita nyo rin naman ako kaagad doon. So, ayun lang. Thank you for watching! Once again, this is me, your Ate Jen, ang inyong Ate Jen na Palangarang Vlogger. Thank you!